Dito po sa Barangay Potrero, Malabon City, 10 years na po kami nag-i-implement ng solid waste management ayon po sa ating batas na RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So meron po kaming tinatawag na Potrero Waste Wire. Sila po ay 80 sa kasalukuyan. Sila po ay ang mga collector, mga monitors, mga palero, driver, street sweepers, tsaka po yung aming maintenance. Dati po, yung mga collector ay mga informal waste picker. So sila po yung mga nangangalakal. Sila po ay nabigyan ng mga kariton na mas maayos, mga uniform po. Kailangan po segregation, bukod po ang nabubulok, bukod po ang residual, pati din po mga kalakal, bukod din po. Pag meron pong hindi segregation, sinasabi ko po sa monitoring namin para pupuntahan po siya at kakausapin po sa barangay. Bali, 258 na bahay po ang kinukuhanan ko araw-araw. Mula po ako doon sa dulo hanggang doon po, palabas pa po ako doon sa may banana. Hanggang Rimas, doon po ang iniheryahan ko. Itong mga residual po, lalagay po namin sa dropping point po namin. Hinahakot po yan ng truck. Tapos ito po aming nabubulok, dinadala po sa bioreactor. Nag-start po kami ng monitor is 2015 po. Hanggang sa ngayon, yung mga collector po namin ay nagsisegregate po. Hinihiwalay din po nila yung mga nabubulok. Yun po ay kinukuha, dinadala po dito sa ating bioreactor facilities. Yun po ay ating isi-shredder. After po na shredder po ay siya po natin nilalagay sa bioreactor po. Yung nilalabas po ng ating bioreactor at tinatawag po ay raw compost. Pag nilabas po siyang na raw compost po, siya po namin kinukuring. Meron po kaming binibigyan ng bawat schools. Minsan po may nagre-request po sa amin na mga plantitas. Tapos po naglalagay din po kami sa bawat plant box. Simula nung nagkaroon kami ng MRF, ang laki pong pagbabago sa amin, lalo na sa aming mga collector. Kasi yung mga recyclables ay napupunta din sa kanila. Tapos dito sa EcoShed namin, nalalagyan namin ng mga iba't ibang uri ng recyclables. Metal at saka dyaryo. Diyan po nila nilalagay ng mga collector yung kanilang mga naku-collection. Ito po yung aming composting heap. Dito po namin nilalagay yung mga dahon na tuyo. Dito po kami nagko-compose yung mga biodegradable na nakukuha namin sa outsource collection. Yun naman pong mga schools ay nakikipag-partner din po sa barangay para po maturuan yung mga bata patungkol po sa waste segregation. Kahit po talaga ang bawat komunidad na magkaroon ng composting or magkaroon ng mawastong pagbubukod ng mga kalat po. No? Pero sa amin po, nung 2022 po, nung nagtayo kami ng agriculture club dito, yung GREB o Green Revolution Club, una po namin naisip, kailangan matuto yung mga bata na simpleng pagkatapon ng basura. Sa pagtulungan po namin sa Barangay Potrero, ay naturuan yung mga bata po namin yung first batch ng solid waste management. After po ng school, pumupunta po ako dito sa farm para tulungan po si Sir. Tutukan niyo po kami ng gawaing bahay. Paano mag-compose po. Sa umaga naman po, nagkaklase muna pa ako. Pag uwian na po, pupunta na po ako diretso dito. Yung ang gagawin po, magdidilig lang, magpapakain ng manok, tapos magtatanim. Meron po kaming natanggap na parangal nung 2015, nung pagka-implement po agad namin after 1 year, nanalo po ang Barangay Potrero bilang Best in Solid Waste Management in Metro Manila. Bukod po doon, nanalo rin po kami sa DOST sa kanilang CES program. At yun naman po ay ipinangbili po namin ng additional na pangtinda po dito sa aming tingitindahan. Ang goal po ng pagtatayo naman namin ng tingitindahan o ng isang zero waste and refill store ay para po mabawasan yung aming mga residuals na idinadala sa landfill. Nagkakaroon po ng awareness yung ating mga estudyante, yung mga nanay, tatay, na pwede po palang mamili nang wala po tayong ginagamit na single-use plastics. Dito po sa Potrero, meron din po kaming mga produkto katulad ng bayong. Meron po kaming mga tinatawag na magbabayong na nanay sa atis. Kaya dito namin po siya binibenta sa aming tindahan para rin po suportahan yung kanilang livelihood program. Bilang isang leader,
No, natutunan po natin na ang pag-i-implement po ng RA 9003 ay kaya pala kahit nasa urban setting. Bigyan lang po natin ng sapat na knowledge at suporta ang mga barangay para po maipatupad po ito. May papayo ko po sa katulad ko pong babae, dapat po ay meron po talaga silang kaalaman sa pag-segregate po ng ating basura para po alam po nila din na ito pong basura na to ay hindi basta itatapon lang. Meron pong kapaki-pakinabang din pong mapupuntahan. Kailangan po nating mag-segregate ng ating basura. Yung mga pwede pang pakinabangan ay magagamit po natin. At iwas din po yung mga basura na pupunta sa mga landfill o kanal, hindi po nagbabara kapag maayos po yung pagtatapon natin ng basura. Simpleng pagtatapon lang ng basura, simulan talaga sa bahay. Matutunan po natin na makabawas dun sa basura na ilalabas natin. Kasi kung yung bata magpa-participate sa pagtatanim, makakabawas sa mga gastusin, at the same time makakatulong sa kalikasan. So malaking epekto po yun. Matuto po kayong mag-segregate po ng basura. Hiwalay-hiwalay po, mga bote, lata, plastic, mga styrocup. Mahalaga rin po na simulan natin ang pagtuturo ng waste segregation sa mga maliliit na bata, lalong-lalo na po sa mga schools at youth organization. Sila rin po ang magiging leaders po natin sa mga susunod pang panahon. Huwag po magtatapon kung saan-saan. Magtapon po tayo sa tamang tapunan. Huwag sa mga ilog para hindi na po magbaha.